Magandang umaga sa inyong lahat at sa ating manonood. Ako nga pala si Cassandra C. Cabansag sa ikawalong baitang. Ngayon ay tatalakayin natin kung ano nga ba ang katapatan sa salita at sa gawa. Una muna nating tatalakayin ang katapatan sa salita at sa gawa. Ang katapatan sa salita at sa gawa ay labis na makapangyarihan. Meron itong dalawang dala, ang nakabubuti at nakasasama. Nakabubuti ito sa pamamaraan na ang lahat ay nagkakaintindihan. Halimbawa na lamang, magpaalam ka sa iyong ina na gabihin ka sa pag-uwi dahil meron kayong proyekto na tatapusin kasama ang matalik na kaibigan at kaklase. At nakasasama ito sa pamamaraan na bumibitaw tayo ng masasakit na salita sa ating kapwa. Dito na rin nagsisimula ang hindi pagkakaintindihan natin. May 4 na angkop sa kilos ang katapatan sa salita at sa gawa. Merong 4 na angkop kilos sa katapatan sa salita. Una, mataas na paggalang sa nakakatanda. Pangalawa, pagsasabi ng totoo para makatulong sa ibang tao. Pangatlo, pagsasabi ng totoo para maiwasan ang pagkalito. Pang-4, pagsasabi ng totoo sa kapwa para sa sariling kapakanan. Mataas na paggalang sa nakakatanda o pagsunod sa utos ng ating mga magulang. Sa mga magulang natin nagsisimula ang mabuting edukasyon kung paano hinubog ng mabuti ang mabuting asal ng mga anak. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang katapatan sa gawa. Isa sa mga basihan ang kilos o gawin ng isang tao upang mas makilala ang tunay na ugali nito. Ayon nga sa kasabihan, actions speak louder than words. Nagpapatunay din lang ito na dito rin nasusukat ang pagkatao ng isang individual. Pagsasabi ng totoo para makatulong sa ibang tao. Pagbibigay impormasyon ng tao o dayuhan na nagtatanong. Pagsasabi ng totoo para maiwasan ang pagkalito. Isa sa mga rason ng kaguluhan ng hindi pagkakaintindihan, lalo na iba-iba ang bersyon na naririnig. Sabi ng totoo sa kapwa para sa sariling kapakanan. Ayon sa kasabihan, no man is an island. Nagpapatunay ito na kailangan ng tao na kasama sa buhay ng may kabuluhan. Dapat tandaan na ang katapatan sa salita ay nagdudulot ng kaayusan at katahimikan ng bawat nilalang. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang katapatan sa gawa. Isa sa mga basihan ang kilos o gawin ng isang tao upang mas makilala ang tunay na ugali nito. Ayon nga sa kasabihan, actions speak louder than words. Nagpapatunay din lang ito na dito rin nasusukat ang pagkatao ng isang individual. Merong 3 angkop na kilos ang katapatan sa gawa. Una, paggawa na naaayon sa oras at panahon. Pangalawa, paggawa na may pagmamahal sa trabaho. Pangatlo, paggawa ng tama para sa kapwa. Paggawa na naaayon sa oras o panahon. Maagang pumasok sa paaralan o trabaho. Paggawa na may pagmamahal sa trabaho. Paglalaan ng tamang oras para sa maayos na kalidad ng serbisyo at trabaho. Paggawa ng tama para sa kapwa. Pagsasauli sa bagay na napulot sa tunay na